Hello everyone! Today's video ay bibisitahin naman natin ang Apolinario Mabini Shrine. Please tell me bago si Mabini po ay namatay sa Manila. Tungkol sa natin mo niyo, bilhin pa po yung mga busan niyang pangalan ng Batangas. Way back then. Okay. So, we have this building open to the public since 2014. Papasok tayo sa certain galleries. Reminder lang po, if you want to take picture, pakiturn off yung mga flash na camera po. Huwag kakawag, huwag sasandal sa mga exhibit. At ganun din po, dala kayong mga backpacks dyan. Bawal po ang mga backpacks, payong, food and drinks din po. Yan. Bawal po yung mga tubigan, bottled water ng mga pagkain. And lastly, mga sigaran po natin para sa respect to guard. At hindi mahuli at mahuli bago po. Okay? So, wait lang po. Sa pag-iikot namin dito sa may Mabini Shrine ay may nag-assist naman sa amin at nag-tour sa amin sa bawat museum na pinapasok namin. So ito yung first stop ngayon. Dito sa unang kwarto ay makikita ang mga alaala ni Apolinario Mabini. Oo nga pala, marami din palang mga pinagbabawal dito. Bawal mag-video at bawal din hawakan or sandalan ang mga pader. Naririto ang ilan sa mga kagamitan na naitago at naipreserve noong unang panahon. Edukador sa nayon ng Talaga ang lolo sa ina ni Apolinario Mabini na si Juan Maranan. From his grandfather, Apolinario learned the Cartilla, primer of the alphabet, and prayers for children at the age of 10 and received formal primary instruction. Itinuloy ni Mabini ang Bachelor of Arts na ngayon ay secondary level in a charity school in Tanawan, administered by Father Valerio Malabanan. Hindi niya ito natapos pero siya ay nagkaroon ng excellent grade. Noong 1881, itinuloy ni Mabini ang Bachelor of Arts sa Colegio de San Juan de Letran sa Maynila. He excelled in geometry, trigonometry, poetry, and rhetoric and English language. Mabini's mother supported his study while he also worked to augment his expenses. Nahinto siya ng pag-aaral noong 1882 dahil sa kakapusan ng salapi kasabay ang paglaganap ng kolera sa Maynila. Ito ang naging dahilan upang mapilitan siyang umuwi sa Batangas. Habang nasa Batangas, nagturo si Mabini sa isang kolehiyo sa Bawang sa paanyaya ni Padre Malabanan, may-ari ng naturang paaralan. Sa panahon ding ito ay yumao ang ina ni Mabini. Muling bumalik sa Maynila si Mabini noong 1884 at tinapos niya ang Bachelor of Arts sa Letran. Kasabay nito ay nag-aral siya ng Filosofiya sa Universidad de Santo Tomas. Matapos nito, nagturo siyang muli sa Batangas sa Escuela de Latinidad. Noong March 1887, naipasa ni Mabini ang mga pagsusulit sa degreeng Bachelor of Arts at nakamit ang lisensya sa pagtuturo. Kumuha si Mabini ng kursong abogasya sa Universidad de Santo Tomas noong 1888 at kinilala siya sa kanyang kahusayan sa Lex Naturalis, Lex Civilis at Lex Politico. Sa kanyang paglagi sa Maynila, nangupahan siya sa kubong pagmamayari ng pamilya Castañeda del Rosario. Pagkatapos namin sa unang kwarto ay dumiretso naman kami dito sa pangalawang kwarto. Habang nag-aaral ay sumapi siya sa La Liga Filipina, ang Pilipinong samahan ni Jose Rizal noong 1863. Nang ito ay mapalitan ng Cuerpo de Compromisarios noong 1864, nahalal siyang sekretaryo ng organisasyon. Ang samahang ito ay naglalayong suportahan ang propagandistang Pilipino sa Espanya. Dito naman sa kwartong ito ay makikita ang mga miyembro ng Gran Consejo Regional.
Up next, digmaan sa Visayas at Mindanao. Nang ilantad ng Estados Unidos ang intensyong sakupin ang Pilipinas matapos nilang agawin ang Intramuros noong Agosto 13, 1898, ipinaya ni Mabini kay Aguinaldo ang pagtatatag ng Komite Sentral Filipino. Ito ang lupon ng mga Pilipinong nasa ibayong dagat na may layong iparating sa buong mundo ang pang-aabuso ng mga Amerikano sa Pilipinas. Itaguyod ang kalayaan at kasarinlan ng mga Pilipino at bumili ng armas para sa revolusyonaryo. Dito sa kwartong ito ay ipinakita ang digmaan sa Maynila. Ang Estados Unidos bilang kapangyarihang imperialista. Makikita din sa kwartong ito ang mga commanders of the Filipino forces in Luzon. Dito rin makikita ang sinabi ni Apolinario sa kanyang kapatid na wala na akong hinihiling pa kundi ang matulog ng walang hanggan, na kontentong wala akong naiwang mapait na alaala. Makikita rin natin dito ang mga armas na ginamit sa digmaan. Si Apolinario Mabini ang tinaguriang the brain of revolution. Nang pumutok ang himagsikan noong 1896, isa si Mabini sa mga pinaratangang kasapi ng armadong pakikibaka. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit ang bayani at nalumpo. Dahil rito, imbis na ipapatay ay dinala siya sa pagamutan. Matapos siyang lumaya ay kinupkop siya ni General Pasiano Rizal sa Laguna. Hindi nabuhay ng matagal si Mabini matapos siyang makabalik. Lumala pa ang kanyang kondisyon nang makainom siya ng gatas ng kalabaw na kontaminado ng kolera. At nakaratay na ng buong gabi ng Mayo 12, 1903 hanggang sa kinabukasan. Binawian siya ng buhay sa edad na 38 sa sakit na iniwasan niya noong siya'y nag-aaral pa lamang nang siya'y nasa Guam. And next, ang pamana ni Mabini. Dito sa huling kwarto na ito, makikita ang mga naipreserve na mga kagamitan noong unang panahon. Kasama na rito ang mga diksyonaryong ginamit ni Mabini. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento tungkol kay Apolinario Mabini. Sana may natutunan kayo at kung nakarating kayo hanggang dito ay huwag kalimutang mag-subscribe. Bye! Thank you for watching!